May gusto lang po akong idagdag doon sa previous video lecture na sinend ko, specifically doon sa solving ng design of singly reinforced beam. Kasi actually guys, meron po yang second solution, maliban doon sa ano, no, doon sa tinuro ko na nag-refer tayo doon sa book. Meron pong solution na iba na kung saan you don't need to memorize the formulas in solving VMNT, yung mahabang formula na VMNT, yung 459 over 16 beta 1C, yun. Hindi mo na kailangan i-memorize yun. And hindi mo din kailangan i-memorize yung formula in solving Rn. And of course, yung isa pa na formula, yung formula ni Rho na mahaba, hindi mo na yun kailangang i-memorize dito sa second solution. So, ituturo ko na lang tong second solution para kayo na lang yung mag-decide kung saan yung mas convenient sa inyo, kung ano yung mas madali sa inyo. Kung magaling ka namang mag-memorize ng formulas, edi pwede mo namang gamitin yung yung unang solution na tinuro ko. Okay? And kapag ka naman medyo mahina tayo sa memorization of formulas or binabawasan lang natin yung mga formulas na mini-memorize natin kasi medyo masakit sa ulo, pwede ka namang concept-based. Tuturo ko yung second solution or solution 2 para may option lang kayo, no? So, eto yun guys. Di ba yung sa may una nating solution, after step 1, ma-prove mo na na SRB yung ating beam, mag-step 2 tayo which is solving VMNT. Dito po sa second solution, hindi po natin kailangang i-solve si VMNT. Ang gagawin lang natin dito sa step 2 is assumption kasi madali ito kasi yung approach niya is same din lang dun sa step 4 nung ating solution 1. So para mas maintindihan nyo, ituro ko na lang. Step 2. So our step 2 is mag-a-assume tayo dito. So assume tension controlled. So, i-assume natin na tension controlled yung magiging condition ng ating beam. Ayan. Tension controlled. Condition, sabi condition din yung sinulat. Control. So, ano nga ba kapag ka, ano nga ba yung property ng beam natin kapag tension controlled yan? Di ba kapag tension controlled, yung ating phi is equal to 0.9. So, yan yung gagamitin nating phi doon sa formula ng MU. Di ba ano yung formula ng ating moment? Balik tayo dito guys, dito. So, yung moment natin, ano yung moment dyan? Yung second way of analysis? Moment. Ayan. Ay, dito. Ayan, moment. Moment is equal to CC times D minus A over 2. So, ito yung gagamitin lang natin dito. So, moment is equal to CC times D minus A over 2. So, since yung moment natin dito na given is ultimate moment, so si MU yun, gawin natin tong ultimate. Yan, ultimate. 'Di ba para maging ultimate yung moment, ibig sabihin factored moment 'yan. So kapag may factored moment tayo, 'di ba nagmumultiply lang tayo ng phi or reduction factor doon sa pinaka-formula ng moment. So meron talagang phi dito. 'Yan. So kung makikita nyo po, parehas din lang siya dito sa step 4. Ayan, parehas siya sa step 4. Ito, ginamit natin, mu is equal to phi cc d minus a over 2. Pero hindi tayo gagamit ng ganito kahabang solution. So, ganito lang yung mangyayari dyan. So, since inassume mo na yung ating beam is tension controlled wherein phi is equal to 0.9, edi isalpak mo si phi dito as 0.9. And then, you can solve for the value of A. So, gawin natin para mas magets nyo. So, ano yung natin dito? Sa letter A. Yung letter A natin is 20 kilonewton meter. So, yung MU na una natin gagamitin is 20 kilonewton meter. So, kailangan naka-newton millimeter yan. So, mag-times 10 raised to 6 ako. Equals, yung phi natin is 0.9, di ba? Kasi inassume natin na tension controlled. So, there's nothing wrong in assumption, guys, in assuming that
tension controlled yung beam. Kasi i-check po natin yan kung ano po, no, kung totoo or tama yung assumption natin. So, yun na yung third way of analysis, tama ba? Yung checking FS. So, that's why sinabi ko, always nating i-check si FS para makita natin kung tama yung assumption natin, no? So, tuloy natin. Yung CC is 0.85 F prime C, 85. Isulat ko muna dito, no, yung equivalent niya. So, phi 0.85 F prime C AB times D minus A over 2. So, ito yung ano, reference natin. So, 0.9 times 0.85. Yung value ng ating F prime C is 27.6. A natin, which is yan yung kailangan nating isolve. Then, yung B is 300. Tapos, D na 490 minus A over 2. So, using shift solve, masosolve po natin yung value ni A dito. So, gamitin natin yung emulator natin, guys. 20 times 10 raised to 6, alpha solve, ibaba muna natin. So, alpha solve, 0.9 times 0.85 times 27.6 times alpha, alpha x times 300. So, meron pa. So, yung D natin na 490 minus alpha x over 2. So, shift solve. Then, pwede tayong mag-assign ng value dito kahit ano, sabihin nating 300 na lang. Then, press equal. So, our A is 6.487. So, 6.487 mm. Then, next, kailangan po natin yung C. Di ba? Para ma-solve natin si Fs, kasi yung formula ng Fs is 600 times D minus C over C. Kasi i-check natin kung tama yung assumption natin, no? So, C. What is the formula for C? Since A is equal to beta 1C, tama ba? Beta 1C. Eh di ibaba lang natin si beta 1 dito sa denominator ng A. So, siya na si C. So, si C natin is A over beta 1. A over beta 1. So, our A is 6.487 over beta 1 natin na 0.85. So, 0.85 po yung beta 1 natin. Ano ito? Kasi yung ating F prime C is 27.6, which is less than 28 MPa. So, masosolve natin si C. So, divided by beta 1 na lang na 0.85. So, our C is 7.631. So, 7.631 millimeters. So, after this, guys, solve na natin si Fs. Fs is equal to 600 D minus C over C. Diyan natin ang parenthesis. So, 600 times D natin na 490 minus C na yung kakasolve lang, 7.631 over 7.631. So, meron tayong masasolve na value ni Fs. Okay, press AC. So, 600 times 490 minus ans over, so, that's equal. So, ang ating Fs is 37,924. 924.757 MPa. So, ano napansin nyo? Sobrang laki ng ating Fs. Kasi, sobrang liit din ng nasolve nating value ni A at value ni C. Kapag maliit po yung value ni C, automatic mas talagang ano yan, magiging malaki talaga yung value ni Fs. Kasi tignan nyo, yung denominator mo, habang lumiliit yan, lumalaki yung value ng ating Fs. Kapag tumataas to, edi parang nadi-divide siya ng mas mataas, edi mas lumiliit yung value ni Fs. Kaya ganyan talaga yan. Baka magtaka kayo, sobrang laki. So, anong gagawin natin after nating ma-solve si Fs? Compare natin ito kay 1,000. Kasi yun naman yung ano dito eh. Yun naman yung limit. Tandaan nyo guys, ito yung kailangan nyo lang tandaan, no? Note.
Kapagka yung Fs mo is greater than or equal to 1,000 megapascal, ibig sabihin niyan, tension controlled. Kapag tension controlled, yung phi natin is equal to 0.9. Kapag yung Fs mo is less than 1,000 megapascal, transition region. Transition region yan. Yung phi mo is not equal to 0.9. So, tignan natin, ano? Tignan natin kapag yung Fs ba is greater than 1,000. So, nakita mo na yung Fs mo na na-solve is greater than 1,000. Kasi ang laki oh. Ang laki ng discrepancy niya. So, ibig sabihin, our conclusion is Fs is greater than 1,000. Conclusion mo dyan, tension controlled siya. Kung tension controlled siya, inassume mo na tension controlled to, ibig sabihin, correct yung assumption mo. Correct assumption. Ayan, correct assumption. So, ang totoong value ni phi is 0.9 talaga. Di ba? So, after this one, guys, kapag na-prove mo na ano to, na tama yung assumption mo, mag-proceed ka na dun sa second way, sa first way of analysis, yung summation forces horizontal. Summation forces horizontal equals 0 to the right equals to the left. So, T is equal to CC lang yan. T equals CC. So, yung T natin is ASFS equals CC na 0.85 F prime C AB. Di ba? So, masasolve mo na agad si Fs without even memorizing the formula of VMNT, di ba? Nag-concept base lang tayo dito. So, ang problema na lang po natin ngayon, etong Fs. So, tama ba na gamitin kong value ni Fs dito is itong malaking to na nasolve natin? Hindi po. Hindi po yan yung gagamitin nating Fs. So, yung Fs is magva-vary doon sa ano no, limit na to. Meron po kasi tayong ibang way para malaman kung ano si Fs dito. So, ang gagawin natin, compare natin si Fs kay Fy. Kapag si Fs mo is greater than or equal to Fy, ano nga ang ibig sabihin pag ganito? Tension still yield. So, kapag tension still yield, guys, Fs is equal to Fy. Kapag ka naman yung ating Fs is less than Fy, tension still will not yield, does not yield, does not yield. Tension still does not yield. So kapag tension still does not yield, ang gagamitin nating Fs is the actual value of Fs. So use Fs is equal to Fs. So yan na po yun, no? So parang ang sinasabi lang natin dito, yung value ni Fs guys ay hindi dapat lumagpas, hindi dapat lumagpas kay Fy. So yun yung limit mo dito. Ang Fs mo ay hindi dapat lalagpas kay Fy yan. Okay, tandaan nyo yan, hindi dapat lalagpas si Fs kay Fy kapag ginagamit nyo tong first way of analysis, which is summation forces horizontal. So, tingnan natin, ano yung value ng ating Fy ay Fs, 'di ba ano 'yan? Ang laki 37924.757. So makukonclude din natin na yung Fs natin is greater than the value of Fy, which is si Fy is 276 lang. So ang ibig sabihin nito, tension still yields, tension still yields, ang ibig sabihin niyan, Fs equals Fy. So ito, palitan natin ng Fy. Palitan natin ng Fy. So ASFy equals 0.85 F prime C AB. So substitute na lang natin yung mga values natin dito. So we have AS, which is iyan yung hinahanap, AS. Tapos Fy natin na, asa na yung Fy dito? 276, yan. So 276
equals 0.85. F prime C na 27.6 times A na nasolve natin na 6.487 times B. Yung B natin ay 300. Ayan. So, solve na lang natin to. Okay. So, 0.85 times 27.6 times 6.487 times 300 divided by 276. So, 165.41 or 42. 165.42. So, AS is equal to 165.42. 42 mm squared. So, bakit kaya may ano to? Anong tawag dito? Bakit kaya iba yung nakuha nating sagot dito sa una, no? Ano yung sagot kasi natin dito? 745.29. Pero yung nakuha lang natin dito is 165.42. Ang katunayan niyan guys, itong AS na nasolve natin dito ay yung AS na masosolve mo kapag yung ginamit mong row dito sa ating first solution is itong si una nating nasolve na row na 0.00113. Okay, try natin i-solve si ano dito, AS. Gamitin natin si row as 0.00113. Ito kasi, itong row dito, parang ano yan eh, 0.0011125 yan. 1125. So, parang ganyan yan eh. Para hindi masyadong malaki yung ano, pagka-round off niya. I-shift solve mo to, makukuha mo 0.001125. So, ito yung gagamitin natin dito sa isa. Try nating i-prove kung same AS yung makukuha natin. So, pag ginamit nating row is 0.001125. Eh, di ba ang formula ng AS is equal to rho BD? Eh, di substitute lang natin yung ano, rho natin dito na 0.001125 times B na 300 times D na 490. So, let's calculate this one. Kung same sila dito, ibig sabihin, parang ano din lang, no? Tama itong AS natin na nasolve. So, AS is equal to 0.00125 0.00125 0.001125 times 300 times 490. Ayun. So, tignan mo, 165.375. 165.375 mm squared. So, may konting discrepancy kasi, di ba, yung mga nag-round or round off tayo dito. So, makikita mo guys, na same AS is, itong AS na to, ay yung galing kay Ro. Yan yung galing kay Ro. So, hindi pa ito yung actual na answer natin. So, kailangan natin tong i-compare. Compare natin to doon sa AS minimum. 'Di ba may raw minimum tayo? Eh di may AS minimum din tayo. So, ang AS minimum natin is dadagdagan lang natin to ng BD. Itong formula ng raw min natin. 'Di ba? Ito yung mga formula ng raw min natin. Dagdagan mo lang ng BD. Eh di yun na yung AS min. So, compare it to AS min. Compare AS min. So, ang AS min, ibig sabihin, hindi yan dapat, yung AS natin ay hindi dapat bababa dito sa mga values ni AS min. So, unang AS min, A is 0.25 square root of F prime C over Fy times BD. So, ito yung makikita nyo sa, ano, sa NSCP talaga, si AS min talaga. Walang row min dun sa NSCP. AS min yung nandun. So, itong 0.25, assist na yan, as it is. So, 0.25 square root of F prime C na 27.6 divided by Fy na 276 times BD. Yung BD natin, yung B natin is 300, tapos yung D natin is 490. So, may masasolve tayong value ni AS dyan. So, for letter B,
1.4 over Fy lang yan. Times BD. Okay, so 1.4 over Fy na uh, ano yung Fy natin? 276 times B na 300 times 490 equals, so may dalawa tayong AS min. So isolve natin yan isa-isa. 0.25 square root of 27.6 divided by 276 times 300 times 490. Press 8. So 699.524. 699.524 mm squared. So next naman natin tong isa. 1.4 over 276. 1.4 over 276 times 300 times 490. So ito ay 745.652. So 745.652 mm squared. So between the three values of AS, you need to select the highest value, which is ma-obtain natin siya using this AS min dito sa B, 745.652. Ang ibig sabihin niyan, ito yung ating magiging sagot. 745.652. So compare natin dun sa nakuha natin sa una. Ayan. So may konting discrepancy kasi nag-round up tayo dito sa row natin. Nag-round off tayo sa row. So kapag ginamit mo yung actual row mo, yung 1.4 divided by 276, diba? 1.4 divided by 276. Kapag ginamit mo to, yung buong yan, ayan, pag ginamit mo yung buong yan, dinagdag mo yung 2463 kasi pinutol na natin eh. Wala na yung 2463 dyan. Ang ma-obtain mong value is the same dito sa solution 2 na 745.652 mm squared. So, I hope na gets nyo tong second solution natin. Itong letter B, 410 kilonewton meter. Try natin to guys. Try natin ha. Okay, so try natin yan. Dapat, dapat ito, magta-transition region siya. Itong 410, magta-transition region para, di ba, dito, tingnan nyo yung sa step 2 natin, yung VMNT, VMNT tayo. Nag-transition region siya, oh. Nakita nyo? Nag-transition region siya. So, dapat dito sa solution to natin, magtra-transition region din siya. Yung Fs dapat natin dito should be less than 1000 MPa to make it transition region. So, kailangan natin yung isolve yung Fs. Ayan. So, for letter B, 410 yun, no? 410 yung ating MN, IMU, kilonewton meter. So, ano nga yung next nating isosolve? Yung A. Solve natin si A dito. Kasi na-prove naman na natin na itong second natin scenario, magiging singly pa rin siya kasi greater than yung ating VMN max sa ating MU pa rin. So, leave na natin yung step 1. Leave na natin yung step 1. Okay, step 2 na tayo. Yung step 2 natin is assume. Okay, mag-assume tayo, no? Assume tension controlled. Assume tension controlled, phi is equal to 0.9. So, kailangan natin itong i-assume muna. Okay, so mu equals phi cc d minus a over 2. O this is equal to phi times 0.85 f prime c ab d minus a over 2. So, mu natin na 410 times 10 raised to 6 equals yung phi natin na 0.9 times 0.85 f prime c na 27.6. Yung A natin na sinosolve, yan yung kailangan natin. Tapos yung B is
300. D na 490 minus A over 2. So, by shift solve, makukuha natin si A dito. 410 times 10 raised to 6. Alpha solve, 0.9 times 0.85 times 27.6. 27.6 times yung alpha A natin, ay yung ano natin, yung A distance, times 300 times 490 minus A over 2. So, alpha x over 2. So, shift solve mo lang to. So, shift solve, press equal. So, ang ibibigay niyang value dito is 157.368. So, ang ating A is 157.368 mm. So, after this, masolve natin si C. C is equal to A over beta 1. So, 157.386 368 over 0.85. So, ang ibibigay niyang value dito, divided by 0.85 lang tayo. So, 185.139. So, 185.139 mm. Check natin si Fs, tapos compare natin sa 1,000. Kapag greater than yan, tension controlled, correct assumption. Kapag less than, transition region. So, dapat mag-less than to, no? Dapat mag-less than yung mag-less than 1,000 yung ating Fs na masosolve. So, Fs is equal to 600 D minus C over C equals 600. Yung D natin is 490 minus C po natin na 185.139 over 185.139. So, press equal mo yan. So, 600 times 490 minus 185.139. 185.139. So, press equal. So, yung lalabas dyan is 987.996. So, 987.996 MPa. So, what will you notice dito, guys? Na yung ating Fs ay nag-less than 1,000 na yan. 1,000 MPa. So, ang ibig sabihin nito, ano nga ulit kapag kayong Fs is less than 1,000? Fs is less than 1,000, transition region. So, transition region. Ang ibig sabihin, yung phi natin is not equal to 0.9. So, ang next na gagawin natin dito, punta na tayo sa step 4. Ito na yung step 4 ng first solution natin. So, step 4. Kagaya din siya dito. Ayan. Kagaya din siya dito sa step 4 dito. Ito to. Ito din yung gagawin mo dyan sa ano eh. Copy na lang natin para, di ba? At least magkahawig yung ano, yung solution mo kapag ka-transition region at tension controlled, 'di ba? So i-copy natin ano para dito na lang makikita. So step 4. Ito yung step 4 mo eh. So yan. Okay na kaya to? Okay. So ito lang po guys, ito lang po yung gusto kong idagdag sa inyo para kung at least hindi lang kayo nag-memorize ng formula ni Rho, no? Formula ni Rho, formula ni pagkuha ng Rn, formula ng VMNT, hindi nyo na minemorize dito. Okay? So, nasa sa inyo na lang po kung ano yung gagamitin nyo, ana. So, kahit ano yung sa dalawang solution, i-accept ko yun kapag sa quiz at exam na. So, that's it guys. Thank you for listening. Bye-bye.